So, let's set up your N8N instance mga kois. So, merong 3 ways para magamit mo tong N8N. No? So, una-una, syempre, yung pinakamadali, punta ka sa pricing or kahit dito na lang sa get started. You can get 14 days free trial no, ng N8N. In our case, nagpa-practice lang tayo. So, okay na to mga kois. No? And pangalawa, yung self-hosted na N8N. So, we are going to use OnRender for setting up our N8N mga kuys. So, search ko lang N8N OnRender. So, ito yung self-hosted N8N na gagawin natin mamaya no kasi libre lang to. And then meron tayong self-hosted server which is we are going to configure everything mga kuys no para gumana yung N8N natin on a free cost. With that, we are going to use Render. So Render is a service that you can use free VPS or virtual private server para meron tayong server na gagamitin for our N8N instance no in case na ayaw mo tong trial mga kuys. Yun nga, as mentioned, pwede tayong maglagay ng N8N dito. So kung pang-practice lang yung kailangan mo, pwedeng-pwede na to. Yun nga lang syempre, pag libre, medyo mabagal siya kasi libre lang di ba? Pero ang habol kasi natin dito mga kuys, makapag-practice tayo kung paano mag-deploy ng N8N manually using self-hosted server. Kasi minsan yung ibang clients gusto ng self-hosted kasi compared mo dito mga kuys, 'di ba sa pricing niya, meron siyang limit pagka nag-subscribe ka dun sa N8N mismo no na cloud or N8N cloud. Dito ka sa kanila mismo nag-subscribe ng inyong N8N. So may limit lang kasi yon mga kuys no. Unlike pagka self-hosted siya, wala kang babayaran sa N8N pero kailangan mong bayaran yung subscription mo dito sa OnRender in this case no para mag-run yung N8N mo 24/7. So kahit nakapatay yung computer mo, okay lang yon kasi sa cloud naman siya naka-install. And another advantage nitong self-hosted natin is yun nga unlimited run siya, unlimited workflows. So, sa self-hosted server natin mga kuys, meron tayong 2 choices. Number 1 is ito nga OnRender, which you can install your N8N for free. Yun nga lang, again, sabi ko, pagka free, mabagal siya, no? Kasi mababa lang yung specs niya. And yung N8N natin is depende sa specs nung virtual server natin kung gaano siya kabilis. So, yung free na binibigay ni Render is 512 MB lang yung RAM and sobrang baba nun. Pero yun nga, ang habol lang natin dito is to practice no, kung paano nga mag-install dito sa OnRender no, mga self-hosted. And meron namang paid na self-hosted which is yung Hostinger. Yan. Meron tayong link dyan. So, sign in na lang kayo dyan mga kuys. So, ito naman self-hosted pero one-click install yun mga kuys. No? So, pag-click mo yung choose plan, KVM2, yan. So, hindi ka na mahirapang mag-install din dyan and mas mura pa siya ng dihamak sa N8N na direct, no? So, as you can see dito sa Pro na lang, $50 per month. Itong Hostinger, let's say ito, 24 months na, that's 14,700. Pero gamitan pa natin ng coupon code natin which is ito, TechVA. Ayan, meron siyang minus 10%, so that's 13,281. However, pwede mo rin gawin muna 12 months. Kasi yung coupon code natin dito, hindi siya gagana dun sa 1 month no? So, 12 months saka 24 months lang. So, as you can see, kung 12 months, that's 7,600 per year, no? Di hamak na mas mura pa rin siya dito sa monthly, which is $50 per month. So, compare nyo yun, 50 times 12. So, that's around, teka nga, yan nga natin, hindi ako sure So, 50 times 12, 600 pala, yan, 600. So, 600 times, magkano na ba yung dollars ngayon? 60. So, that's 36,000 per year. No? Tapos, limited pa yung workflow executions niya. Unlike dito na unlimited na. Tapos, 7,000 pesos per year siya. No? So, ayun. Kung meron kayong mga client, I suggest, ito yung pakuha nyo sa kanila. So, sign up nyo sila doon sa link natin. Tapos, gamit kayo nung coupon code natin para makamenos pa sila ng 10%. No? Ayan yung pinaka-ideal for me. Tapos, pagka client na or sa production or sa actual business na yung gagamitin, huwag kayo mag-install ng free, no? Kasi hindi siya ideal, saka mabagal talaga siya. Kasi, syempre, business yan, dapat gumastos naman sila, no? So, I suggest Hostinger, no, mga kois. Yan. And,
Yung third option natin mga quiz is yung self-hosted na localhost, no? Self-hosted localhost, N8N. So, ayan, ito, N8N hosting. So, ito naman yung documentation nun. Kung gusto nyo mag-setup ng N8N sa localhost, no? Pero ako kasi hindi ko talaga to nire-recommend kasi unang-una, pagka gusto mong mag-setup ng mga workflows na running 24/7, eh, hindi mo pwedeng patayin yung computer mo, no? Kasi pagka, yun nga, meron kang workflows na nag-run or scheduled workflows na nag-run every day, like 24/7 nga, eh, nakapatay yung computer mo, hindi sila magra-run kasi nakapatay yung computer mo, no? So, anong gagawin? Anong mangyayari, di ba? So, ayun, mga quiz. So, dito, hindi ko ituturo yung localhost, no? Na kung paano mag-install. Kayo na lang bahala dyan, mga quiz. Kumbaga, practice nyo na lang yan. So, what we will discuss is itong N8N Cloud Trial, saka itong self-hosted sa N8N na on render, no? Ito kasi sa Hostinger, madali lang naman to eh. So, self-hosted siya, pero one-click install lang yan. So, meron na akong video dyan, mga quiz. So, check nyo na lang yun. Okay? So, let's start, mga quiz, no? So, puro tayo dito sa on render, home. Tapos, kung wala pa kayong account, sign up na lang kayo, no, mga quiz. So, dashboard, sign in with Google or sign up with Google. Ito, sign up. Tapos, click nyo yung Google, no, mga quiz. Ako kasi naka-sign up na ako dito, no. So, sign in na lang ako. Google. Yan. So, ito yung aking on-render, mga quiz. So, ayan, meron akong naka-deploy na isa. Ito yung N8N ko, matagal na. Ayan, no, 6 months ago na yan. I-delete ko lang to, mga quiz, or suspend. Para hindi siya magulo, no. I-disregard yun lang yung ginawa ko, no. So, hindi nyo naman kailangan gawin yun. Such that meron lang akong existing na service. So, nasa on-render ka na. Click mo yung new. Tapos, web service. Ayan. Tapos, papupunta ka dito sa new web service. Click mo yung existing image. Tapos, eto, lagay mo to dito. Yan, docker.io, n8n.io, n8n:/latest. So, credential, optional, no credential. Connect natin. Tapos, ito, yung free na sinasabi ko. Dito sa on-render, pwede naman kayong mag-setup din ng paid, no, na server. Kung gusto ng client nyo, no. Pero mahal pa rin siya, no, dun sa Hostinger. Or compared dun sa Hostinger, mas mura talaga yung Hostinger, saka mas mabilis na yun. But in this case, let's go for free muna. And yung specs niya, 512 MB. Okay? Then, environment variables. So, meron akong nilagay dyan sa notes, mga quiz. And yun yung ilalagay nyo dito, no, sa environment variables. Okay? So, yung name nito, palitan ko na lang. So, make sure na walang colon yung pangalan ng N8N instance nyo kasi hindi yan tatanggapin doon sa link natin or mamaya, no, sa webhook URL natin. So, dapat walang colon, dapat ano lang, kahit dash lang siguro. Pero colon man yung gagamitin dito, no, mga quiz. Or mag-rename na lang tayo. Let's say, Tara AI, N8N. O yan, ayan yung sa akin. Pero syempre sa inyo, ibahin nyo rin, no. Kasi, pagka ganito yung pangalan nyo, possibly hindi siya tanggapin or mapapalitan siya, madadagdagan siya ng mga certain characters like something like that, mga ganyan, no? Para maging unique lang. So, ito kasing Tara AI N8N, existing na to, no? Since ginawa ko na tong video na to. So, ayan. So, try nating, deploy new region. Try nating Singapore. Yan, Singapore tayo para mas malapit. And then, ayan, 512 MB. Environment variables tayo. So, pwede mong ilagay dyan yung N8N host. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 lang muna. 2, 3, 4, 5. N8N host, N8N port, N8N protocol, node env, saka webhook URL. Yan. Okay? So, yung N8N host natin, ito yung ilalagay natin. So, your instance name.onrender.com. So, pag dineploy kasi natin to, mga quiz, ito yung magiging URL ng N8N natin, no? So, itong your instance name, babaguhin nyo yan. Siyempre, kung ano yung nilagay nyo dito, mga quiz. Yan. Make sure na unique siya.
and hindi sa generic kasi pwede siya mapalitan mamaya, no? So, gagawin ko ito. Yan, Tara AI N8N on render.com. Tapos, new port natin is 5678. Protocol natin is HTTPS. Node env is production. Webhook URL is almost the same lang dito sa host natin. So, copy lang natin to. Tapos, ito, palitan natin ulit. Yan. So, siguro ilagay nyo na lang dyan mga kois yung first name, last name nyo para unique talaga siya, no? Or maglagay kayo ng siguro first name, last name, tapos birthday, something like that. Basta maging unique lang siya, no? So, ayan. Pwede na natin siyang i-deploy mga kois. So, deploy. Pero hindi pa tayo tapos ha. So, habang deploying yan mga kois, meron tayong isa pang gagawin which is yung database naman natin. So, kasi hindi pa tayo nag-setup ng database, di ba? So, dapat may database or else mawawala yung mga gawa nyo dito sa onRender, mga kois. So, as you can see, ito na yung ano natin, onrender.com na URL natin. So, pag natapos to, ito yung magiging URL nung N8N instance natin, no? So, ayan. Also, make sure na i-check nyo din tong link nyo, no? Ng N8N nyo. Kasi minsan nadadagdagan niya ng characters pagka existing na yung URL na inassign nyo or yung name na inassign nyo, no? So, mababago yan, mga kois. So, pagka ganun yung nangyari, copy mo lang yon tapos punta ka sa environment. Kailangan mong uling palitan, no? Itong N8N host, saka itong webhook URL nung final na on-render URL mo, no, for your N8N instance. So, copy mo lang yon tapos ilagay mo dito. So, yung N8N host, walang HTTPS. Yan, plain lang siya. Yung webhook URL lang meron. So, yun, mga quiz. Okay. So, tingnan natin kung ano na nangyayari. So, deploying pa rin siya. So, next natin gagawin is, puro tayo sa Supabase. Yan. Ito yung gagamitin nating database, no? For our N8N instance sa onRender. So, ayan. Then, click mo yung dashboard or sign up lang kayo mga quiz pag wala pa kayong account. So, dashboard. Ako, meron na kasi, kaya dyan na lang ako, nag-sign up na lang ako. So, kung wala pa kayong organization, click nyo lang yung new organization, no? Tapos, yun, sige, gawin na lang natin. New organization, ayan, organization name, so, Tara AI. Yan, para ano tayo, pasabay-sabay tayo mga quiz. Personal lang, free. Plan is free. Create. Yan, medyo matagal, hintayin lang natin. So, ayan. Project name is Virtual Turistas Project. Database password natin. Mag-set ka na lang ng bago mga quiz. So, maglalagay ako ng password generator dito. Yan. Tanggalin natin yung symbol. Yan. Okay na yan. Copy. Tapos, yan. Paste nyo. So, make sure na ilagay nyo sa notepad or notes or isave nyo somewhere kasi kailangan nyo yan mamaya. Okay? So, ako, nakasave na sa notepad. Tapos, region Asia Pacific. Security Enable Data API. Blah, blah, blah. Tapos, create project. Yan. So, hintayin lang natin mga quiz. Yan, nag-ano pa siya, nagde-deploy pa. Tingnan natin kung okay na yung ating N8N. So, wala pa rin. Initializing N8N process. So, ayan, hintayin lang natin mga quiz. Medyo matagal talaga siyang mag-deploy. Yan, may error pa. Hindi ko alam kung ano yung error na yon. Pero ayan, your service is live. O, goods na. Hintayin lang natin. So, nag-ano pa siya. Pag kami nakita yung gantong cannot get, i-refresh yun lang ng i-refresh, no? So, papasok na yan. For the meantime, check natin yung Supabase natin. So, ayan, okay na, mga quiz. So, ito, medyo mabagal. Yung as mentioned, mabagal talaga siya kasi free lang, no? So, check ulit natin. Refresh. Since not found pa siya ngayon, connect na natin yung Supabase natin muna, mga quiz, no? Then, mamaya, try ulit natin. So, okay, para tayo dito sa Supabase. Ayan na, tapos na yung deployment niya. Click mo yung connect. Tapos, punta ka dito sa direct. So, transaction pooler. Tapos, type URI. Then, ito yung kailangan natin, no, mga quiz. Tapos, balik tayo dito sa render natin.
So ayan, balik ka dun sa environment. Tapos edit. Kailangan natin mag-add ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pa, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Nandiyan din yan sa baba mga kuisa, yung mga environment variables natin for our database. So ayan yung Postgres mga kuis. So si Supabase kasi Postgres database siya na na provider, no, para makagamit ka ng Postgres DB on your projects. So copy ko lang yon. First one is ito, DB Postgres database. Then itong DB Postgres host, DB Postgres DB password, DB Postgres DB port, DB Postgres DB schema, DB Postgres DB user, DB type, N8N encryption key. Yan. So dito sa DB Postgres DB database is Postgres. Postgres DB host, balik tayo dito. Host, ito. Copy mo lang yan mga kuis. Yan. Okay. DB Postgres DB password, yung kaninang sinet nyo mga kuis. So ako ito. Postgres DB port is, check natin. Ano yung Postgres DB natin? Port natin. Ito, 6543. Schema is public. Yan, type nyo lang. DB user, your Postgres DB user. Tingnan natin kung ano yung DB user natin. Ito. Yan. Ito yan. Ito pala yan. Buo na yan. Baka hindi nyo alam. Yan. Or baka makalimutan nyo or baka malampasan nyo. So, copy nyo na lang to. User. DB type natin is Postgres DB. Yan. Tapos, N8N encryption key. Google na lang tayo. So, encryption key generator. Yan. Ito. So, ito na lang. Pwede na yan. Generate. Yan. Copy. Ito. Kinopy ko na lang yung pinakauna, no, mga kuis. Tapos, para tayo dito, paste. Then, save and deploy. Yan. Tingnan natin kung magiging maayos na yung ating N8N instance sa on-render. So, as you can see, medyo technical talaga siya. And minsan nagloloko kasi libre lang, no? Pero pagka paid yung ginamit nyo or ginawa nyo when it comes to self-hosted N8N, sa Hostinger for example, hindi nyo na kailangan gawin itong mga to, no? So, wala na tong mga to kasi automatic na yan magsiset doon sa Hostinger. Literal na one-click install na lang talaga siya. Ayan, so deploy started. Okay, so it says your service is live. Tingnan natin. Yan, N8N is starting up. Please wait. So wait pa rin tayo. So refresh natin. Database is not ready. So bakit? Refresh lang to, I think. So matagal siyang mag-initialize mga kuis. Cannot get slash. So wait lang tayo ulit. Ayun. So working na siya mga kuis. So, pag kami mga lumabas na cannot get slash or error, i-refresh yun lang ng i-refresh until gumana siya, no? Kasi, nag-initialize pa yon. Tapos, yun nga, mabagal kasi talaga siya, no? So, wag kayong magpanic. You can try again later, mga kuis. So, ako, ayan. Sa tsaga-tsaga. Okay na to, no? So, kapag nakita nyo na to, setup nyo lang. Ilagay nyo yung email nyo. Yan, first name, last name, then password nyo, lagay nyo na lang din. Tapos, next. Ayan, please expect mga kuis na mabagal talaga tong N8N sa on-render natin na free. Kasi nga, mababa lang yung specs. So, please be patient mga kuis, no? So, click mo lang yung get started. So, send me a free license key. So, ito, baka matagal din bago ma-receive mga kuis. So, hintayin nyo lang, no? So, check natin yung Gmail ko. So, sana meron na. So, ilipat ko lang to dito, mga kuis. Refresh. Ayan, medyo matagal talaga siya kasi bago lang. Ayan, wala. Ayun.
So, in my case, na-receive ko kaagad. Pero sa inyo, pagka mabagal, hintayin nyo lang mga quiz, no? So, click ko lang to. Or pwede nyo itong pinutin. Pero in my case, pipinutin ko na lang to. Or i-copy ko na lang to, no? So, yan. Para tayo dito sa usage and plan. Yan, bagal talaga niya. So, yun. Para tayo dito sa enter activation key. Activation, activate. Yan. So, okay na yon, naka-activate na yung ating N8N free sa on-render. Which is, pwede mo na itong magamit, no? Mga basic workflows lang yung pwede mong gawin dito, mga quiz, no? Pero pagka meron kang gustong gawin, like yung mga sobrang massive na workflows na hindi niya kakayanin, mga quiz. So, I think, maganda tong on-render na free for, let's say, mga 4 to 5 nodes or 5 steps ng mga workflows. Pero sa mga heavy duty na workflows, hindi talaga, mga quiz. And tinuro ko lang sa inyo kung paano mag-install manually or mag-setup manually sa cloud server ng N8N, no? Para alam nyo yung manual saka yung one click. Pero hindi pa tayo tapos, mga quiz. Kasi sabi dito sa on-render, your free instance will spin down with inactivity, which can delay request by 50 seconds or more. So, ibig sabihin yan, pag walang activity yung N8N mo, like, kunyari, wala kang workflow or walang active na workflow, or walang traffic na pumapasok, i-slow down ni on-render yung instance mo. Sa madaling salita, papatulugin niya muna, no? Until i-visit mo siya ulit. Yun nga lang, syempre, pagka nag-slip siya or naging inactive, then binisit mo ulit, merong delay yun, no? Bago siya lumabas, itong N8N na to, meron siyang something na may lalabas doon na loading screen. So, para ma-prevent yun, meron tayong gagawing trick. So, gagawin natin, new tab ka, tapos Uptime Robot, search mo. Yan, sa pinakauna. So, pagka wala ka pang account, click mo lang yung Get Started Free. Tapos, meron dong sign up sa baba na ilagay mo lang yung email and password mo, no? Or sign up with Google para madali. Ako kasi meron na. So, i-delete ko muna to kasi meron na kanina gumawa na ako. Para mapakita ko sa inyo kung paano ginagawa. Click ko lang yung new. Then, gagawin mo, itong pinaka N8N na URL mo, i-copy mo hanggang onrender.com. So, hanggang slash actually yan. So, i-copy mo yan. Then, dito sa URL to monitor, paste mo yan doon. Then, yan, 5 minutes lang yung pwede nating iset na pinakamababa kasi pagka 1 minute or 30 seconds, premium plan na yon, no? So, basically, mag-access ito, si Uptime dun sa N8N instance mo para hindi siya matulog. So, ganun siya, mga quiz. So, create monitor. Tapos, mapunta ka dito sa window na to or interface na to. Then, sabi dito, current status is preparing. So, ibig sabihin yan, syempre, sineset-up pa. Then, after ilang refresh, dapat ang lalabas dyan is current status is up. Ibig sabihin nun, gumagana yung N8N mo sa on-render. So, pagka ganun, mga quiz, every 5 minutes nga, as mentioned, magbabato ng traffic or magsisend ng traffic si Uptime Robot papunta sa N8N mo, and counted yon as an activity. So, pagka may activity, hindi slow down ni on-render yung instance mo or hindi niya patutulugin. So, syempre, pagka gusto mo mag-upgrade, hindi mo na kailangan gumawa ng Uptime Robot or hindi ka na maghihintay ng 50 seconds or more in case na walang activity kasi nga paid naman di ba? So, ganun siya, mga quiz. And sabi dito, current status is up. So, maghihintay yan every 5 minutes. Okay? So, para hindi siya mag-sleep. And ayun na, pwede mo na siyang magamit. So, try natin mag-create ng sample workflow. So, start from scratch. Tingnan nyo, mga quiz, medyo mabagal talaga siya. So, add first step. Sabihin natin webhooks. So, ayan. Sample lang naman to, no? So, let's say ganyan. Then, ayan. So, okay na yung N8N instance nyo sa on-render. Yan nga lang, minsan, magkakaroon talaga ng problema to kasi mababa na yung 512 MB na RAM niya doon sa demand ni N8N kasi sa N8N lagi nag-update yan di ba? So, maganda na lang to pampraktisan. So, check nga natin yung difference niya doon sa N8N na cloud. Get started. Di ko alam kung meron na akong account dito. So, start a free trial, company email. So, lagay ko na lang yung email ko. Yan. Submit. Tapos, OTP daw. So, check ko lang yung email ko, mga quiz. Ayan. So, 457772. Submit. Full name, RJV, password, account name, Tara AI. Tapos, start 14-day trial. Ayan. Para lang makita natin yung difference between yung paid na N8N Cloud directly
Tapos yung self-hosted natin, your workspace is starting up. So while doing that mga kuys, pagka nag-install kayo ng N8N sa Hostinger, itong nakalagay dito mga kuys, features, buttons and everything, same lang yon, no? Kung sa Hostinger kayo magse-setup. So parehas lang sila. Ang kaibahan lang, si Hostinger kasi paid. So syempre, pag paid, mas mabilis na siyang mag-browse, no? So nakita niyo naman kanina, 'di ba, kung gaano kabagal, no? Yung pag sa on render, yung pag-browse niya ng N8N sobrang tagal, tapos naghintay pa tayo ng mga 5 to 10 minutes kasi lagi nag-error. So error, cannot get something, no? So pagka yun nga, again, pagka nakita niyo yung mga error na yon, i-try niyo lang ng i-try until pumasok siya, no? And yun nga, ulitin ko lang, pagka sa Hostinger kayo nag-setup mga kuys, hindi nyo na kailangang mag-setup ng mga environment variables. Itong mga to, hindi na kailangan. Itong cron job, hindi na rin kailangan. Kasi one-click install na nga itong Hostinger. And ito yung mararecommend ko kung meron kayong mga clients na, no, for N8N. Kasi madali nga siyang i-setup and murang-mura lang siya compared dito. No? Yan. So, start automating. Tingnan natin yung difference niya. So, personal. Yan. Bagal. Tingnan nyo. Yan. So, tingnan natin. Punta tayo dito sa N8N. Tara AI.app.n8n cloud. Yan. So, ang kaibahan nitong mga kuys, itong button na to wala sa self-hosted. Ayan, no. So, as you can see, wala siya. So, pag clinic mo to, ayan, pwede kang mag-connect yan sa Claude, Claude Code, Codex, Cursor, ChatGPT, no. So, enable mo lang yung MCP. So, ayan, may magpa-pop up dyan, mga kuys. Tapos ayan, yung prompt daw, ito, tapos yung server URL. So, hindi ko na ipapakita ito mga kuys kung paano i-setup sa Claude, sa Codex, Cursor, Claude Code, ChatGPT. So, kayo nang bahala mag-explore. Actually, pwede rin tong MCP access sa self-hosted. Yun nga lang, itong button na to is wala. So, punta ka dito sa self-hosted mo, tapos settings, usage and plan. Ayan, para makita mo lang to. Ayan, no? Instance level MCP. So, enable. Tapos, pagka kinonect mo yung Claude or in-install mo yung connector dun sa Claude, ChatGPT, or whatever, ito na lang yung ilalagay mo doon. Ayan, no? Copy, tapos enable mo. Yan. Or access token kung kailangan. Ayan. So, same lang naman, no? Such that itong button na to yung wala. Ayan. Tignan pa natin yung iba. So, ito, admin panel. So, pag clinic mo yan, mapupunta ka dito sa admin panel. So, ito yung N8N Cloud. So, dito mo siya pwedeng i-update. So, settings. Ayan, no? Tapos, ayan, yung, mga update na available, no? So, piliin mo yung pinakabago. Tapos, save. So, huwag kayong mag-update kung beta pa lang. Ito, beta, oh. Huwag kayong mag-update niyan, mga kuys. So, yan. So, ito naman, ina-update naman to. So, since render to, punta ka sa render, tapos punta ka dito sa, dashboard. Tapos, asan na yun? Click mo to. Sorry, yan. Balik mo yan. So, click mo yung manual deploy, tapos deploy latest reference. So, pagka nag-restart yung instance mo, automatic, updated na yung N8N mo, no? So, para ma-check mo yung version, punta ka dito sa help, about N8N. Ayan, ito yung version mo. 2.21.7. So, parehas siya nitong cloud, no? So, back natin. Yan. As you can see, mas mabilis siya mag-load, no? So, help, about. Yan. Parehas sila. Yan. Tapos, ang kaibahan lang din ng N8N Cloud sa self-hosted, yung mga apps dito, let's say yung Google Cloud, no? Or Google Workspace. So, para ma-connect yung Google Workspace, dito sa N8N Cloud, automatic na kasi siyang connected, no? So, tinan natin, start from scratch. So, add first step. Tapos, Sheets. Sabi natin, Google Sheets. Yan, on row added. Tapos, ayan, sign in with Google lang, diretso na. So, tingnan natin dun sa self-hosted kung ano itsura niya. So, create workflow. Yan, bagal. Add first step. Sheets. On row added. As you can see, magkaiba sila. So, no credentials yet. Ito, sign in with Google. So, ito kasing n8n.cloud, approved na to ni Google, kaya ganito na siya. Whereas, pagka self-hosted, kailangan mo pang mag-setup ng mga ganito, ganyan, client ID, secret, ganyan-ganyan. Which is, makikita nyo dun sa mga projects natin, no, kung paano setup ng mga to. So, ayan, di ba? Oh.
Medyo hassle. Ayun yung difference nung self-hosted sa cloud, no? Another difference rather. So, ayun. And kanina may nakita ako dito, yan, build with AI. So, click mo yan, may prompt na lang dyan, no? Pwede ka na mag-prompt. Whereas dito, wala siyang ganito. Ayan, wala siyang build with AI. Ayan, no? Wala ka makikitang prompt dyan. So, sa MCP ka lang makapag-prompt. Yun nga, yung Claude, ChatGPT, install ka ng mga connectors doon. So, ayan, another difference ng cloud saka ng self-hosted. So, ayan, basically, mas maraming features to. Especially AI features. No, pero kung marunong ka nang mag-N8N, hindi mo na kailangan yung mga ganito, no, build with AI, ganyan-ganyan. And meron na rin kasing Claude saka ChatGPT na connector dun sa N8N eh. So, hindi na to beneficial for me. So, ayun mga kois. And another thing mga kois, pagka hindi mo na mapagana ito on render natin, diretso ka na dito sa cloud. Ito na lang yung gamitin mo pang practice, no. And kasi yung ibang projects natin mga kois is heavy duty projects yun or massive projects. Hindi talaga siya gagana dito sa on-render. So, I suggest N8N Cloud Trial or kung may budget ka, Hostinger, no? Ayan, mag-subscribe ka dito. Kung may budget ka, then punta ka dyan sa link natin. Lagay mo yung TechVA as coupon para makamenos ka pa. So, ayun, mga quiz. That's it for N8N setup. Next video tayo.